Ayun, nako po. Mukhang natatakpan na naman ng ulap si si Haring Araw, mga kainags, ano? Bibili lang tayo ng pizza. Bigla ako nagutom eh. Dito lang tayo dadaan, no? Mas shortcut, ano? Nako, parang nasa Pilipinas lang ako, mga kainags, ha? Baha eh, oh. Gawa ng mga nakarang araw na umuulan, no? Walang hinto yung pag-ulan. Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. O, ayan, no? Parang Pinas lang, oh. Yan, buti naman hindi baha lahat. Diretsuhin lang natin yun. Iwas tayo rito. Nako. Para nakikipagpatentero tayo, no? Sa baha. Bigla kasi akong nagutom, mga kainags, ano? Nilakad ko kasi yung mga aso. Talagang ganun, minsan may mga time na parang gutom na gutom ka. Kahit na kain ka ng kain, tapos parang mamaya gutom ka na naman. Parang bumabawi yung katawan mo. Parang ano lang yan, yung tulog, no? Sa tulog. Pagka minsan lagi kang maagang nagigising, di ba? 5 oras lang ang tulog mo, tapos merong araw naman nababawi yung katawan mo. Ang haba naman ng tulog mo, no? Sobrang lalim ng tulog mo. May mga ganun eh, no? Parang ganun din yung gutom na naramdaman ko ngayon. Kakakain ko lang, parang gutom na naman ako. Bihira. Dito muna tayo dumaan. Ayan. Bili lang tayo ng pizza. Kasi nandyan yung Pizza 73. Yung pinakamalapit lang na pizza sa atin. Gusto ko sanang yung paborito ko, no? Yung Papa John's Pizza. Kaya lang medyo malayo eh. Ayoko nang mag-drive. Parang gusto ko maglakad-lakad. Total, maganda naman yung panahon natin ngayon. Kaya maglalakad-lakad muna tayo. Buti na lang meron dito kahit pa paano maiibsan yung gutom ko. Nandito tayo, tapos kakanan tayo. Hop, ano ngayon mukhang rush hour ngayon oh. Daming sasakyan Tapos kaya pala traffic kasi may ginagawang doon construction. Road construction ba tawag yun, o road widening. Hi, salamat. Parang parang hindi ko kaya yung gutom. Pero gusto, may pagkain naman sa bahay, mga kainis. Meron namang pagkain sa bahay. Kaya lang, parang hindi siya yung gusto ko. Parang hinahanap ko talaga pizza. Pizza 73 or basta pizza. Yun ang hinahanap ng aking katawan, ng aking isip. May mga ganun kahit may mga pagkain nakaharap sa'yo. Pero hindi mo siya makain. Parang iba yung gusto mong kainin. At syempre, yung kakainin natin pizza. Ito Pizza 73. Naku, bahado, no? Grabe yung mga ulan ng mga nakaraan, mga nakaraang araw. Walang hinto. Tapos bukas, uulan uli, mga kainags, Isang linggo yata uling uulan ng malakas. Nako, pasok na tayo dito. Ito muna tayo. Meron pang bumibili. Gin. Bili lang tayo ng small pizza. Tapos dito na tayo kumain para hindi lumamig habang naglalakad. Nakalimutan ko yung wallet ko, sandali lang. Balikan ako. Nak ng tipaklong nga kayo. Balik ako. Anak ng tipaklong, mga kainags, I forgot my wallet. Yung susi ng bahay nadala ko. Pero yung pambayad, yung wallet, yun ang nakalimutan ko, mga kainags, Ang bihira. Minsan nangyayari talaga yung gano'n mga kainags, Nangyayari na ba sa inyo yan? Yung lalabas kayo ng bahay, tapos magdadrive kayo, di ba? Siyempre, komportable ka, kampante ka Tapos nagdadrive ka, wala ka palang lisensya kasi yung wallet mo nakalimutan mo doon sa nakalimutan mo sa bahay. Amira. Amira. Naranasan nyo na ba yun, mga kainags? Grabe. Ako naman, naka-order na ako, magbabayad lang ako.
Sabi ko, mukhang nakalimutan ko yung pera ko, pre. Sandali lang, ha. Sandali lang. Pagod, lalo ako magugutom nito. In-order ko, small pizza lang. Dapat pala, medium kasi sobrang gutom ko nito. Layo na lalakarin ko. Part 2, round 2 mga kainags, ano? Nandito na yung wallet ko sa bulsa. Ayan na, oh. Yan na. Ang bihira. Si Mahal na Reyna, darating yun maya-maya ng konti. Sana, bala ko sana kanina, hintayin ko si Mahal na Reyna. Kaya lang sabi ko, yung gutom ko, hindi ko na talaga kaya eh. Mga 3 oras pa bago dumating si Mahal na Reyna, may mga dalang pagkain yun. Kaya lang, mamaya pa yun, baka mamatay na ako sa gutom. Hindi ako mapakali. Dito na ulit tayo. Ay. Teka muna, hintayin natin. Ito na mga kainags, banata na natin to. Vegetarian. Sarap po. Naka. Oh. Sarap ng bagong luto. Parang bubble gum, ah. Dito na tayo sa bahay mga kainags, ano? Parating na tayo. Magandang araw uli sa inyo mga kainags, ano? Nako napakaganda uli ng sinag ng araw, bihira. Kung ganito ba naman ang ganito ang araw natin kaganda, no? Sarap lumabas, sarap gumala. Pupunta lang muna ako sa gasolinahan. Nako, Laguna naman pala ng mga halaman dito. Ito nga pala yung raspberries ng kapitbahay natin mga kainags, ano? Hinihintay ko lang na mamunga to. Ayan, actually may mga na siya, ayan, bulaklak. Tapos yung mga lumalabas na raspberries dyan sa bakuran nila, pag dumadaan ako dyan, tinitira ko yan. Hindi, pero meron naman akong abiso doon sa may-ari. Pero bago ako mandugas ng mga raspberries nila, bago ako pumitik ng mga raspberries nila sa labas ng bakuran nila, binibigyan ko po muna ng pizza yan. Pizza sila. Tapos yung bang yung tawag nito, yung suhol. Sasabihin ko, neighbor, magandang araw. Meron nga pala akong dalang pizza para sa inyo. Large pizza yon, Hawaiian, mga kainags, ano. At hindi lang basta pizza yon, talagang binibili ko yun sa Papa John's Pizza. Tapos sasabihin ko sa kanila, okay lang ba na yung mga lumalabas na raspberries sa bakuran nyo, pwede ko bang kunin yun? Abay, sabi agad, oo, kunin mo. Wala namang kumukuha nun, kinakain lang ng ibon. Tsaka yung mga bata rito, pag dumadaan, tinitira din yung pinipitik yan. Pero ako, kung makikita nyo sa mga vlogs natin na darating, na pumipitik ako ng mga raspberries dyan, meron pong abiso yon mula sa may-ari na kapitbahay natin. O tara, alis muna tayo at kailangan ko rin bumili ng kape. Alas 9:30 na po ng umaga ngayon. At sarap humigop ng kape ngayon sa bakuran natin, ano? Mga ilang araw na lang po uli, uulan uli. Ganda ng mga halaman doon, mga bulaklak doon sa kapitbahay natin, ayun, no? Etong panahon na maganda natin ngayon, sandali lang to. Samantalahin na natin dahil mga ilang araw, babagyo uli rito na walang tigil, na ilang araw din, isang linggo yata uli, no? Ilang beses ko na nabanggit sa mga vlogs natin yan. Muling babagsak ang ulan mga kainags, ano? Kaya muli tayong maghanda. Dito muna tayo sa Shell mga kainags, ano? Magpapagasolina ako. Tapos sa loob, merong dyan Americano na kape. Magkano bang gasolina ngayon? Tumaas mga kainags, ano? $1.65.9. Tumaas. Noong nakaraan, $1.60 lang no? Kaya tama-tama, mayroong mga kape rito, bilihan ng kape. Double purpose. Kapag pagasolina tayo, tapos kape, hindi na tayo pupunta sa Tim Hortons. Tipid din sa gasolina kung pupunta pa tayo sa gastos sa Tim Hortons. Bayad muna tayo rito.
Saan kayo yung anuhan ng kape nila? Yun, nandun yung anuhan ng kape nila. Yun, may ano pala. Amerikano, banata natin. Pwede na pala akong bumili ng kape rito, no? Na hindi pumupunta sa Tim Hortons. Kasi yung Tim Hortons medyo malayo pa sa bahay natin. At least dito, malapit lang. Dito muna tayo mga kainis, no? Habang hinihintay natin yung yung aking pag-refill ng gasolina. Yan naku, talagang hanggang ngayon, inaayos pa rin nila tong daanan na to, no? Ang daming lupa ron. Kung napapansin yung taas ng lupa ron, hanggang doon yan, sa dulo, inaayos nila. Pero importante ngayon mga kainis, meron tayong napakasarap na kape na mainit. Actually, medyo malamig-lamig pa rin naman ngayon. Malamig pa rin yung panahon ngayon mga kainis. Ito na. Medyo traffic yung rito, no? Daanan talaga dito. Gawa nga nung merong construction sa daan sa harapan natin, Doon, no? Merong doon, merong construction yung pinakita ko sa inyo kanina. Kaya medyo traffic dyan. Dito na po tayo sa bahay. Ay, nako. Ang sarap talaga bumaba ng sasakyan, Tapos dadampo sa iyo yung fresh na hangin, tapos yung init ni haring araw, no? Kunin nga muna natin itong kape natin. Tapos isara na natin ang ating sasakyan. So nga pala mga kainags, Ay, by the way, nakachinelas lang tayo mga kainags, Shoutout nga pala sa subscribers natin sa Pilipinas. Diyan sa may Sampaloc, Maynila, binigay niya sa akin tong chinelas na to, Nung tayo ay namumroblema sa sukat ng tsinelas na mabibili natin sa Pilipinas, wala kasi ako makitang size 12 dyan sa Pilipinas. Meron naman siguro, kaya lang mahirap hanapin. Online daw. So ito, nakakita siya ng tsinelas na napakaganda. Maraming salamat kay Mr. Uten. Thank you so much. So ito mga kainis, meron kasing nag-comment na kasi meron tayong vlog nung nakaraan na ang sabi ko ay maganda yung may mga puno sa harapan ng bahay kasi sinisip-sip niya yung mga tubig kapag ang ulan ay walang humpay sa pagbagsak. 'Di ba ilang araw na umulan kasi nga 'di ba bumaha yung mga basement ng ilang bahay dito sa Canada. O dito sa Edmonton, Alberta, Canada, sabi nung nag-comment, sa kanyang opinion din daw ay hindi rin daw maganda yung may mga puno sa harapan ng bahay kasi yung mga ugat niyan ay sisirain yung mga foundation or pundasyon ng bahay natin katulad ng mga wall, Yung mga sa basement natin, sa sobrang laki ng mga ugat niyan, pwede raw basagin yan yung pader ng basement natin kaya magiging cause ng leak ng tubig mula sa labas ng bahay natin gawa ng ulan. So yung katulad niyan, o 'di ba meron tayong puno malapit sa harapan ng bahay natin, pwede niyan sirain 'yan yung yung dingding ng ating wall. At ito kung napapansin niyo, ganyan din yung naisip ko dati kaya natakot din ako. Kaya ang ginawa ko, pinutol ko rin tong natin dito malaking puno to dati, sobrang laki. Ito ay maple leaf tree, yan Pinutol ko siya kasi yun din yung kinakatakutan ko na baka sa sobrang lakas, tingnan nyo, umumbok na dito, Umumbok na siya gawa ng ugat niya. Kasi ang kinakatakutan ko, malapit dito yan, baka sirain niya yung ito. At pumasok yung pumasok dyan yung tubig ng ulan, Yun ang kinakatakutan ko. Maraming salamat po sa nag-comment. Yan. Pero sa kabilang banda, nakakatulong din yung yung mga puno sa pagsipsip ng tubig. Tapos ito, ayan, pinutol ko rin to. Pero hinayaan ko ng tumubo to kahit konti lang. Kasi nagiging payong natin yan pag sobrang init ng panahon. Tapos ito mga kainags, ilang beses ko nang binabanggit sa inyo, mayroong mansanas dito dati na nakatayo. Pinutol ko na rin yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na dati siya semento siya ganyan. Tapos pagka yung ulan, walang hinto ang ulan mga kainags, bumabaha dito, dumidiretso doon sa window well natin. Pag umapaw yung window well natin na yon, papasok sa bintana ng basement natin. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko yung mga mga semento, yung mga bricks, mga ganito yan, Tinanggal ko, yung pinagtanggalan ko ng mga bricks dito, nilagay ko doon, ayun, yan to, ito sila, Yan. Ito 'yon. Dito ko nilagay yung mga yan.
Kasi mahirap na pasukin ng tubig ng ulan yung basement natin. Tapos ang ginawa ko, tinambakan ko ng lupa at tinaniman ko ng lawn grass. Kaya lang ang nangyari sa lawn grass natin, gawa nga ng dumi at ihi ng aso natin. Ayan ang nangyari, namatay. Ganyan siya. Tapos nilagyan ko na rin ng harang dito. Ayan oh. Para hindi umano yung lupa kung sakaling umulan. Kaya ngayon pagka umuulan ng malakas, wala tayong problema mga kainis. Hindi ako namomroblema na yung tubig pumunta doon sa wall ng natin ay sa bintana ng basement natin. Naku, hindi ko pa pala natatanggal yung mga damo dito, no. Ayan, no. Dati napupuno ng tubig to, itong window well natin na yan. Pag umapaw yung tubig diyan, yun, sinasabi ko, pasok ang tubig diyan. Ako, kailangan ko pa palang magdamo dito. Bilis ng tumubo ng mga damo, no. Gawa ng ulan ng nakaraan, no. Yan, kaya yung tubig pag bumagsak diyan, diretso sa baba. Yun, kaya ganun. Dito muna tayo habang hindi pa malago yung mga dahon nitong puno na to. Tsaka sarap tumambay dito mga kainis, oh. Sarap tumambay dito habang umiinom tayo ng kape. Tapos nakatingin tayo doon, oh. Ganyan, oh. Di ba? Habang nagko-coffee. Sarap, tapos may music pa. Habang tinitingnan natin yung mga aso nating nako. Napaka-sweet. Sweet! Hello, Zion. How's my baby boy? Nak, suplado, gwapo kasi. Manang-mana sa amo niyang malakas din ang dating. Yan. Nako, baka sumama ang panahon. Bunutin ko na yung damo rito. Nahiya ako sa inyo. Kung hindi pa nakita sa camera, hindi pa mabubunot tong mga damo dito, no? Ayan, no? Baka mamaya mag-comment kayo, sabihin nyo, yung damo sa inyo, hindi mo na nabubunot, ha. Bunutin natin. Yan, no? Tataba. Ang tataba ng lupa sa Canada, no? Tigas to, ha. Naku, kinaya. Ito, yan, no? O, yan, natanggal na natin. Ay, naku, hindi sumama yung ugat. Yung mahirap kasing bagbo yun. Sumama, haba, oh. Grabe, oh. Sana yung mga damo, no, pag binunot mo, yung may mga bunga, no, parang kamote, napapakinabangan, no. Ito, hirap na nito. Wala na. Ito, tanggalin na rin natin itong mga dandalayon dito. Ito. Para hindi masakit sa mata. Kaya hindi sumama yung mga ugat, eh. Naku po, aray ko. Kailangan lumuhod. Yan, no. Tanggalin natin to. Pagka i-sprayan din natin to ng pamatay damo para hindi na rin tubuan ng mga dito, mga dandalayon. Yan, oh. Wala, eh. Matindi yung kapit ng mga dandalayon, yung ugat. Tapos ito, syempre, tapo natin to doon sa food scrap cart. Dito natin itapon. Yan. Alright. Kung di nakita sa camera, hindi ko pa tatanggalin yun.